ice cream. Catch me in the fridge right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Hey, baby, you deserve a treat. Magandang araw mga bata. Sa araw na ito, ako po ang inyong guro. Ako nga po pala si Analisa Galiemet Aborki. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, manalangin muna tayo. Iyo ko ang inyong ulo, pikit ang inyong mga mata. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat din po na maligaya at masaya kaming nakarating at ligtas kaming nakarating sa aming paaralan. At gabayan niyo po kami sa aming klase ngayong araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Yun lang po. Amen. Okay mga bata, maaari na po tayong magsimula sa ating klase ngayong araw. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangalan. Ang pangalan ay pantawag ng tao, hayop, bagay, puok, kalagayan at pangyayari. Ang pangalan ay may dalawang uri. Una ay ang pantangi, pangalawa ay pambalana. Una nating tatalakayin ay pantangi. Ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak o specific na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang halimbawa nito ay Juan, pangalan ng tao. Samsung, pangalan ng bagay. Ginang Aborki, pangalan ng tao. Brownie, Pasko. Pero huwag kalimutan mga bata, ang pantangi ay dapat nagsisimula sa malaking titik. Yun na po ang pantangi. Pangalawa naman ay pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangalan na naglalayag ng general ngalan ng tao, hayop, lugar o pangyayari. Nagsisimula rin ito sa maliit na titik. Halimbawa nito ay aso, parky, kaarawan, nurse, guro. Yun ang pambalana. Ang pambalana naman ay may dalawang uri. Ito ang kontrito o di-kontrito. Una nating tatalakayin ay tungkol sa konkrito. Konkrito ay pambalana na nakikita o nahihipo o nahahawakan. Ang halimbawa nito ay ang bundok, lawa, kahoy. Yun ang halimbawa ng konkrito. Ang dekonkrito naman ay pambalana na nagraramdam ng lamang at na hindi nahahawakan o hindi naiipo. Okay, ang halimbawa naman nito ay pagtanda, pagmamahal, kaligayahan. Yun ang halimbawa ng di-konkrito. So ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa pangalan ayon sa gamit. Meron itong 5 uri. Una ay tahas. So, meron palang tahas ang pangalan. Ang tahas ay pangalan naranasan ng isa o 5 pagdamdam. Ito ay ang paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam, at pang-amoy. Yun ang 5 pandamdam. Okay. Ang halimbawa nito ay tubig, bundok, pagkain. Yun ang mga halimbawa. Pangalawa ay basal,
Ang basal ay pangalan na tumutukoy sa kaisipan o konsepto na hindi na nalalasan. 5. Pandamdam at walang pisikal na katangian. Nasaan yung payak? Ang lahat ng pangalang basal. Ang halimbawa nito ay wika, yaman, buhay. Yun ang mga halimbawa. Ang pangatlo ay lansak. Pangalan na tumutukoy sa isang lipunan o karamihan. May lapi ito o wala. Ang halimbawa naman nito ay sangkatauhan. Yun ang mga halimbawa ng lansak. Pangalawang halimbawa ay kapuluan. Okay, pang-apat, hango. Pangalan na nakabatay sa isang salitang basal. So, nakabatay ito sa basal. Ang halimbawa nito ay kaisipan, saliwikain, katapangan. Yun ang mga halimbawa. At ang panghuli ay ang patalinhaga. Ang patalinhaga ay pangalan na hindi tuwirang patungkol sa bagay na pinangangalan. Sa halip, inahambing lamang sa isang bagay na kamukha o katulad. Halimbawa nito ay buhaya imbis na kurakot. Buhaya, kurakot. Langit imbis na ligaya. Tanga imbis na mangmang. Yun ang mga halimbawa ng patalinhaga. Sunod naman ang tatalakayin natin ay kayarian ng pangalan. Una ay pangalang payak. Ito ay salitang ugat lamang. Halimbawa nito ay araw, batas, at prutas. Ang pangatlo ay ang pangalan na inuulit. Ito ay ang kabuuan nito o ang bahagi nito ay inuulit. Halimbawa nito ay bali-balita, lima-lima, sapin-sapin, bali-baliktad. Yun ang mga halimbawa. Ang pang-apat at panghuli ay pangalan na tambalan. Binubuo ito ng dalawang magkakaiba salita, pinag-isa. Halimbawa nito ay bahaghari, sinangtala. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa kailanlan ng pangalan. Ang kailanlan ng pangalan ay may tatlong uri. Una ay isahan. Ito ay iisa lamang tao, bagay o hayop. Halimbawa nito ay kapatid, kaibigan, ina. Dalawahan. Ito ay tumutukoy sa dalawang tao, bagay o hayop. Halimbawa nito ay kambal, tiyo, o magkapatid. Panghuli naman ay ang karamihan. Tumutukoy ito sa tatlo o higit pa. Halimbawa nito ay batalyon, kawan, at triplets. Yun ang mga halimbawa. Ngayon naman, tatalakayin natin ang tungkol sa kasarian ng pangalan. Ang kasarian ng pangalan ay una, panlalaki. Pangalawa, pambabae. Pangatlo, di tiyak. Pang-apat, walang kasarian. Una nating tatalakayin ay tungkol sa panlalaki. Pangalan na tumutukoy sa lalaki. Halimbawa nito ay bayaw, duki, prinsipe, tandang. Yun ang mga halimbawa. Sunod ay ang pambabae. Pangalan na tumutukoy sa babae. Halimbawa nito ay inahin, ale, ginang. Yun ang mga halimbawa. Sunod ay ang di tiyak. Ang di tiyak naman ay tumutukoy sa pangalan na maaaring tumutukoy sa babae at lalaki. Halimbawa nito ay mamamayan, alagad, o guro.
At ang panghuli naman ay ang walang kasarian. Tumutukoy sa mga pangalan na walang kasarian. Halimbawa, aklat, bulkan, bahay. Yun ang mga halimbawa. Yun lang sa araw na ito mga bata. Bago tayo magtapos mga bata, manalangin ulit tayo. Iyuko ang mga ulo at manalangin ulit. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa klase na ibinigay niyo sa amin ngayong araw. At marami po kaming natutunan at gabayan niyo kami sa aming pag-uwi. At yun lang, Amen. At hanggang sa muli mga bata. It's DJ.